Lahat ng tao ay napunta sa loob ng isang survival game sa gitna ng apokalipse. Para silang mga baliw na nag-uunahang pumili ng kani-kanilang superpower. Ako lang ang tanging kumuha ng kapangyarihang magkaroon ng perang hindi nauubos. Pinagtatawanan ako ng iba, sabi nila ay baka may sayad na ang utak ko. Sabi nila, sa gitna ng katapusan ng mundo, ang pera ay basura lang. Pero wala silang kaalam-alam. Ang mga zombie ay hindi naman talaga ang tunay na panganib. Ang mga buhay na taong may superpower ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Nang tumunog ang alerto ng system, diretso akong itinapon sa laro, kasama ang 300 iba pang players. Ayon sa paliwanag ng system, lahat kaming mga player ay patay na pala sa totoong mundo. Para magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli, kailangan naming mag-survive hanggang dulo sa larong ito. Kasunod nito, dumating na ang oras para pumili ng panimulang kagamitan. Mabilis kong sinulyapan ang mga gamit sa shelf. Karamihan ay iba't ibang uri ng mga superpower. Ang ibang players ay parang mga asong ulol na nag-aagawan. Dumiretso ako sa huling pahina ng listahan. Nakita ko sa pinakaibaba ang isang gintong barya. May nakasulat na walang hanggang kayamanan. Nang walang pag-aalinlangan, agad kong kinuha ang gintong barya. Ang dating class monitor ko na si Wang Teng ay pinili ang mind control. Nang mapansin niyang kinuha ko ang gintong barya, hindi niya napigilang kutyain si Mark. Masyado ka namang mukhang pera. Magtatapos na ang mundo. Ano pa ang silbi ng pera? Bago pa man ako makapagpaliwanag, napatingin ako sa aming campus belle na si Liu Ruyan. Ang babaeng ito ay pinili ang kakayahang makuha ang pag-ibig ng lahat. Kaya kong mapaibig ang lahat ng tao sa akin. Pati ang mga zombie ay mahuhumaling sa akin. Dahil sa proteksyon ng tunay na pag-ibig, hindi ako mamamatay. Nang maubos na ang lahat ng kagamitan, muling tumunog ang system. Binibigyan ang lahat ng 1 taon para sanain ang superpower at maghanda ng maigi para sa laban. Ang Apocalypse Mode ay opisyal na magsisimula pagkalipas ng 1 taon. Iisa lang ang magiging panalo sa larong ito. Ang sinumang mabubuhay hanggang huli, ang siyang may karapatang makuha ang grand prize. Pagkarinig sa panuntunang ito, biglang nagbago ang timpla ng mukha ng lahat. Yung mga dati nang nagkasundong maging magkakampi, ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagdududa. Ang kanilang mga mata ay puno na ng hinala. Sa survival game na ito, walang puwang ang pagkakaibigan. Lahat ay itinuturing na kalaban. Hindi na ako nagsayang pa ng kahit 1 segundo. Agad na akong umalis. Sinisimulan ko na agad ang aking dakilang plano para sa apocalypse. Naglibot ako sa mapa ng mundo. At napili ko ang isang liblib na isla sa gitna ng karagatang Pasipiko. Wala ito sa earthquake zone. At wala rin sa dinaraanan ng mga bagyo. May patag na lupa sa isla, na tamang-tama para tayuan ng airport. Ang mga bundok sa paligid ay magsisilbing proteksyon. Naglabas ako ng 1 bilyon para bilhin ang maliit na islang ito. Pinangalanan ko itong isla ng kinabukasan. Nagpanggap akong nagpapatayo ng isang tourism development. Bumili rin ako ng 10 dambuhalang barko. At pumirma ng kontrata sa mga DIF para sa konstruksyon. Lahat ng engineering vehicles at materyales ay dinala sa isla. Pinapirma ko ang mga DIS executives ng confidentiality agreement. Kahit sila ay hindi alam kung nasaan talaga ang isla ng kinabukasan. Nang makarating ang mga barko sa isla ng kinabukasan, nagsimula nang magtayo ang mga manggagawa ng isang pansamantalang airport. Bumili rin ako ng 100 eroplano. Nag-charter ako ng flights para dalhin ang mga construction worker mula sa iba't ibang lugar sa isla. Walang tigil sa pagtatrabaho ang mga tao, araw at gabi, para hindi matunton ang lokasyon ng isla ng kinabukasan. Bumili ako ng mga signal jammer ng maaga. Kinumpiska ko rin ang mga cellphone ng mga manggagawa. Nagtayo ako ng 10 matitibay na kuta sa loob ng isla. Lahat ng materyales ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan. Kaya nitong makatiis sa magnitude 12 na lindol. Ang labas ng kuta ay nilagyan ko ng balat kayo. Kahit ang mga satellite sa langit ay hindi ito matutukoy. Pero lahat ng iyon ay pampalito lang para sa kanila. Ang tunay na kuta para sa katapusan ng mundo ay nasa ilalim ng lupa. Ang kuta sa ilalim ng lupa ay kayang humarap sa bombang nukleyar at biolohikal na pag-atake. Kahit may mga zombie pang marunong maghukay, hindi nila matitibag ang 5 metrong kapal ng pader na bakal. May mga lihim na lagusan sa kuta sa ibabaw, na diretso sa ilalim ng lupa, pero sadyang ginawa kong sobrang sikip ng mga lagusan. 1 tao lang ang pwedeng dumaan sa bawat pagkakataon. Sa loob, para itong isang maze, kahit naswertehin ka pa, at mahanap mo ang tamang daan. Pagdating sa main gate, siguradong hindi ka makakaligtas sa mga patibong sa paligid. Sakaling pasabugin ang isa sa mga lihim na lagusan, may iba pa akong madadaanan para makabalik sa ibabaw. Sa gitna ng apokalipsis, enerhiya ang pinakaimportante sa lahat. Para masiguro ang supply ng kuryente, naglagay ako ng mga wind turbine sa isla, pati na rin tidal energy at nuclear power generators. Ang supply ng tubig ay madali lang ding solusyonan. Nagkabit ako ng mga rainwater collector at isang seawater desalination system. Mayroon din akong purification equipment para sa tubig mula sa ilalim ng lupa.
Kaya nitong gawing maiinom kahit ang pinakamaruming tubig sa katapusan ng mundo. Mayroon ding high temperature instant sterilization. Pati na ultraviolet at chemical sterilization equipment. May wastewater treatment system din. Para ayusin ang lahat ng dumi sa kuta sa ilalim ng lupa. Dahil sa banta ng baha, lahat ng pader ay ginawa kong waterproof. Kapag sinarado na ang blast-proof doors, walang hangin na makakalusot. Ang drainage system sa ilalim ay sadyang napakatibay. Nagkabit ako ng maraming set ng air purification systems. Para laging sapat at malinis ang hangin sa loob ng kuta. Bukod pa doon, nag-imbak ako ng 100,000 oxygen tanks. Para magamit kung sakaling magkaroon ng emergency. Ang kuta sa ilalim ng lupa ay hinati ko sa 12 sektor. Sakaling masira ang isa o dalawa, may iba pang sektor na pwedeng gamitin. Bawat sektor ay may kanya-kanyang gamit. 3 sa mga ito ay gumagamit ng pinakabagong automated farming. Pwedeng magtanim ng gulay, mag-alaga ng isda at kahit manok. 2 sektor naman ang puno ng imbak na tatagal ng 10 taon. Mula gamot, pagkain hanggang tubig. Kapag naghinala ang mga di sa ginagawa ko, binubuhusan ko lang sila ng pera. Para siguradong itikom nila ang mga bibig nila. Pagkatapos, pumunta ako sa Amerika para bumili ng tambak na heavy weapons. Kasama na ang mga mobile combat robots at mga cleaning robots. Dahil sa sobrang rami ng perang binigay ko, gumamit ako ng sikretong koneksyon at nakakuha ng 2 nuclear warheads. Sa isang tagong look, nakaredy ang nuclear submarine at isang eroplano ko. May lagusan mula sa kuta na diretso doon. Para pigilan ang mga player na may superpowers na makapasok sa isla. Nagpalagay ako ng maraming artipisyal na mga bahura sa paligid. Ang mga dambuhalang barkong lalapit ay siguradong sasadsad at lulubog. Sa mas malapit na distansya naman, naglagay ako ng mga electric fence na pumapalibot sa buong isla. Sa ilalim ng dagat sa paligid ng baybayin, puno rin ng mga nakabaon na bomba. Naglagay din ako ng espesyal na radar na makakadetect sa kahit anong magtatangkang lumapit sa isla. Para agad-agad ko silang mapatumba. Nagpalagay din ako ng dambuhalang electric net sa himpapawid para walang ibong may virus ang makalapag sa isla. Sa loob lang ng 1 taon, tapos na ang lahat ng depensa ng buong isla. Siyempre, para malinlang ang mga kaaway, nagpanggap akong nagpapatayo ng mga tourist spot sa ibang panig ng mundo para hindi makahalata ang mga ibang player. Ang mga shelter na iyon ay mga backup lang naman talaga. Kaya kong magpalipad ng eroplano. Hindi na kailangan ng gasolina. Diretso takas na agad. Napaalis ko na ang huling batch ng mga Ds. Sa buong islang ito, ako na lang ang natitira. Winaldas ko ang pera ko para bilhin ang SpaceX. Kinuha ko ang kontrol sa mahigit 6,000 satellite sa kalawakan. Para lang siguraduhin na hindi mapuputol ang internet ko. Sa loob ng 1 taon, binili ko ang lahat ng airline at shipping company sa buong mundo. Eksaktong 1 linggo bago ang lahat. Nag-utos ako na sirain ang lahat ng eroplano at barko. Alam ng buong mundo na sinira ng pinakamayamang tao ang lahat ng transportasyon. Akala ng mga Ds na baliw na ang bilyonaryo. Pero ang mga player lang ang nakakaalam sa totoo. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay karibal din nila. May lumabas na chat window sa interface ng mga player. Tinanong ako ni Wang Teng, "Ikaw yung pinakamayamang tao sa mundo, di ba, Mark?" Siya lang ang nakakita na pinili ko ang unlimited wealth. Pero hindi ko siya pinansin kahit konti. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating na ang tunay na apokalipse. Ang mga player na na-max out na ang superpowers ay handang-handa na. Ang pangalan at numero ng 300 player ay lumabas sa screen. Ako ang player 99. Si Wang Teng naman ang player 100. Atensyon, nagsisimula na ang katapusan ng mundo. Ang larong ito ay magpapatuloy hanggang sa isa na lang ang matirang player. Walang nag-akala na ang simula ng apokalipse ay isang pandaigdigang delubyo. Ang walang tigil na buhos ng ulan ay nagdulot agad ng malaking baha. Kahit ang isla ng kinabukasan ay inulan din ng malakas. Pero dahil maliit lang ang islang ito, pagkatapos ng 2 araw, humupa rin ang ulan. Hindi ko man lang kailangang magtago sa underground bunker ko. Nga naman ang mga player na may superpowers. Pobreng alapi lang din sila nung dumating sila sa mundong ito. Sa loob ng 1 taon, habang nagpapalakas ng powers, kailangan din nilang humanap ng paraan para kumita. Huwag na nating pag-usapan ang hirap na dinanas nila. Pero ang naipon nilang resources ay sobrang konti lang. Ilang mga player lang na gumamit ng powers sa masama ang nakakuha ng villa. At nagpatayo ng shelter sa basement. Ang resulta, basement ang unang nilubog ng baha. Lahat ng supplies nila naging bato na. Nilamon ng baha ang buong villa. May mga player din na gumawa ng shelter sa underground garage. Pero napuno rin yun ng tubig. Ligtas pa sa ngayon ang mga shelter sa matataas na palapag. Pero dahil hindi tumitigil ang ulan at lubog na ang ibaba, paubos na ang kakaunting resources ng mga player. Dito na nagsimulang magpanik ang lahat. Habang nangyayari yun, kumakain ako ng snacks habang nanonood ng live stream. Makikita ang streamer na nagtatago sa likod ng kurtina. Nakasilip lang ang streamer sa likod ng kurtina.
Nagtatago sa likod ng kortina. Palihim na nililivestream ang gulo sa tapat na gusali. Palihim na nililivestream ang sitwasyon. May isang player na gumagamit ng apoy para magnakaw ng supplies. Mga tropa, hindi ito special effects. Hindi rin ito cosplay. Tunay siyang taong may superpower. Dati lang siyang security guard sa subdivision namin. Pero ngayon, sinusunog na niya ang mga pinto. Pang-10 bahay na to na ninanakawan niya. Baha ang comment sa livestream. Panandang pandagdag, totoo nga palang may mga taong may powers. Ibig bang sabihin ito, katapusan na talaga ng mundo? Ibig bang sabihin, apocalypse na, positibo 286? Ibig bang sabihin, dumating na ang katapusan? Streamer, mag-ingat ka. Pagkatapos niyang looban ang tapat na gusali, isusunod na niya ang building niyo. Nabulabog ng player na may firepower ang mga Ds. Isang grupo ng mga SWAT ang pumasok sa subdivision gamit ang rescue boats. Pinalibutan nila ang gusali bitbit ang kanilang mga baril. Nanginginig ang mga kamay ng streamer sa sobrang kaba. Mga Lodi, ngayon lang ako nakakita ng totoong barilan ng malapitan. Masyadong malakas ang puwersa ng mga guard. Isang iglap lang, natunaw agad ang malaking pintuang bakal. Sumugod na ang mga SWAT sa loob ng gusali. Sobrang tindi ng palitan ng putok. Bigla na lang, may aninong tumalon mula sa rooftop. At diretso itong nahulog sa baha. Maya-maya lang, nakita ko sa chat screen na naging abo na ang pangalan ng isang player. Nakita ko sa chat screen na naging abo na ang pangalan ng isang player. Igor, nakita ko sa chat screen na naging abo na ang pangalan ng isang player. Nakita ko sa chat screen na naging abo na ang pangalan ng isang player. Nakita ko sa chat screen na naging abo na ang pangalan ng isang player. Shigorb, nakita ko sa chat screen na naging abo na ang pangalan ng isang player. Ibig sabihin nito, tepok na ang player na to. Sa sandaling iyon, sa chat interface, hinanap ako ulit ni Wang Teng. Mark, magsanib puwersa na tayo. Isipin mo, dating magkaklase tayo. At magkasunod pa ang mga number natin. Siguradong tayo ang huling mananatiling buhay kapag nag-alyansa tayo. Makapal ang mukha niyang nagpapadala sa akin ng video call request. Pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Makikipag-alyansa sa kanya. Kapag kaming dalawa na lang ang natira, gagamitin niya ang mind control para patayin ako at siya ang maging tanging panalo. Masyado niya bang minaliit ang talino ko? O baka naman masyado niyang binuhat ang sarili niyang bangko? Wala ng tubig at kuryente. At kulang na rin ang pagkain. 3 buwan ng baha ang umubos sa pag-asa ng mga Ds. Sa wakas, may mga hindi na nakatiis. Nagsimula na silang gumawa ng mga peligrosong hakbang. Nagkakagulo, nagnanakaw at nagsusunog kung saan-saan. Sumasali na rin ang mga player sa kaguluhan. Umaasang makahanap ng kahit katiting na pagkakataong mabuhay. Pero ang mga superpower ay hindi maitatago. Kaya nabulabog ang mga nasa itaas. Naglabas agad ang gobyerno ng warrant para arestuhin ang lahat ng may kapangyarihan. Ang mahuhuling may superpower ay diretso sa laboratorio. Sa loob ng 1 buwan, 30 player na ang nawala sa listahan. Sa loob ng 1 buwan, 30 player na ang nawala sa listahan. Sa isang iglap, naging parang mga ibon na takot sa pana ang mga player. Lahat ay nangangamba para sa sariling buhay. Samantalang ang buhay ko ay parang nasa ibang mundo kumpara sa kanila. Paminsan-minsan, tinitingnan ko lang kung kumusta na ang mga tanim ko. Naglalaro sa loob ng aking mansyon. At naglalangway sa swimming pool. Ang isla ng kinabukasan ay parang isang paraiso sa gitna ng impyerno. Sobrang sarap ng buhay ko rito. Pero hindi nagtagal ang magandang buhay. Dahil sa huli, nilaglag din ako ng kung sino. May nagpost ng anonymous na message sa world chat. Ang player number 99 ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Bago dumating ang apokalipse, siguradong nakapagtayo siya ng maraming bunker. Basta mahanap niyo ang player number 99. Lahat tayo ay makakaligtas. Biglang nagkagulo ang world chat na matagal ng tahimik. Ang world chat na matagal ng tahimik ay biglang sumabog sa dami ng mensahe. Sumabog ang world chat na matagal ng walang imik. Lahat ay nag-ingay na sa world chat na matagal ng tahimik. Gojoan, biglang nag-ingay ang world chat na matagal ng tahimik. Tingnan mo, nagkagulo na ang world chat pagkatapos ng mahabang katahimikan. Tingnan nyo ang world chat, nag-aalburuto na sa balita. Tingnan mo ang world chat, parang sumabog na bulkan sa dami ng komento. Hoy number 99, magpakita ka at magsalita. Nagpapakasasa ka mag-isa sa masarap na buhay. Habang pinapanood mo kaming daan-daang naghihirap. Napakawalang puso mo at napakasama. Tama, dapat nang itapon ang ganitong klaseng player. Dapat nang sibakin ang mga player na tulad nito. Dapat nang sugihin ang player na iyan. Mabubuhay tayo kapag nahanap natin si Siyam na Putsyam. Mga tropa, sugat na. Nagngingit-ngit na sa galit ang lahat ng mga player. Gusto na nila akong balatan ng buhay ngayon din. Gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik at magtago. Pero pinilit nyo pa ring banggitin ang pangalan ko. Kaya sumagot ako sa public chat. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-away. Ako si player Siyam na Putsyam. Seryoso, ako nga si player Siyam na Putsyam.
Ako si player siyam na putsyam. Gusto niyo ba ng bunker? Gusto niyo ba ng bunker? Sige, bibigyan ko kayo. Pero nakapagtayo lang ako ng mga bunker sa China, Amerika, Alemanya, at Australia. Sa 4 na lugar na iyan, at ang bawat bunker ay kasya lang ang maximum na 20 katao. Habang nagsasalita, minarkahan ko ang 4 na lokasyon sa world map. Pero nasa mahigit 200 kayo, di ba? Talagang hindi kayo kakasya lahat. Paunahan na lang, pero ibibigay ko sa inyo ang mga password ng bunker. First come, first served. Kaya parang awan nyo na, wag nyo na akong habulin para patayin. Sa sandaling ay type ko ang password. Nagkagulo na ang lahat ng mga player. Basta't makaabot sila ng una sa bunker. Mabubuhay sila sa gitna ng baha. Magdamag lang ang lumipas. May mga player na agad na nakarating sa mga bunker. Karamihan sa kanila ay may mga superpower para mabilis makagalaw. Nakatayo sa mataas na lugar ang mga bunker. Kaya ligtas sila sa banta ng baha. Nang buksan nila ang main gate ng bunker, parang pumasok sila sa langit. Kasi naman, talagang pinagawa ko ang 4 na bunker na to ng sobrang luho. Kumpleto ang mga pasilidad sa loob. Punong-puno ang mga refrigerator ng masasarap na frozen food. Mayabang na nag-livestream si Player 58 sa public chat. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang pagkakagawa ng bunker na to. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang pagkakagawa ng bunker na to. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang pagkakagawa ng bunker na to. Iba talaga ang sarap kapag may pera. Kumakain sila sa loob ng steak at lamb leg, habang umiinom ng red wine. Puno ang mesa ng mga mamahaling putahe mula sa dagat at lupa. Sabi ni Player 58, 12 tao na ang nakapasok sa bunker. Nagkasundo ang lahat na isara na ang bunker sa China. Limitado lang ang resources. Hindi na kailangang pumunta rito ng iba. Ang ibang mga player na nasa daan pa lang. Halos sumabog sa galit nang makita ang live stream. Sa labas ng bunker, patuloy na nagdaratingan ang mga player. Kaysa malunod sa baha, o mamatay sa gutom dahil sa kawalan ng pagkain. Natural lang nakakapit sila sa huling pag-asa na ito. Dahil sa kagustuhang mabuhay, itinaya na nila ang lahat. Nagmamakaawa sila sa mga nasa loob na buksan ang pinto. Para makapasok din sila. Pero matagal nang nilock ng mahigpit na mga player sa loob ang pinto. Kahit anong gawin nilang paghampas sa pinto o sa pader. O kahit gamitan pa nila ng mga superpower. Hindi man lang nayanig ang matigas na gate. Habang nagpapakasarap ang mga player sa loob. Bigla akong sumingit at may sinabi. Di ba sabi ko kasya ang 20 katao? Ibig sabihin, may 8 pang pwedeng pumasok, di ba? Mayroon pa akong master password. Kahit isara pa nila ang pinto, makakapasok pa rin kayo sa loob. Ang secret door ay nasa gawing timog silangan. Sa ilalim ng pader, hanapin ang ukit sa ladrilyo. Pihitin nyo lang yon, at lilitaw na ang secret door. Ang mga player sa labas ay parang mga hibang na sumugod sa secret door. Nang pihitin nila ang ukit sa ladrilyo, isang secret door nga ang bumukas sa lumang pader. Nagunahan ang mga player na pumasok sa loob. Agawin nyo ang natitirang 8 pwesto. Isang babaeng mukhang mahina. Masyadong mabagal kaya naiwan sa dulo. Biglang may tumubong hindi mabilang na mga baging sa kanyang braso. At mabilis na sumugod sa mga tao sa harap. Sa isang iglap, tumba ang isang malaking grupo ng mga player. Agad na pinuto ng player na may wind blade ang mga baging sa paa niya. At mabilis na gumanti gamit ang isang wind blade. Iniwan nito ang liig ng player na may baging. Ang wind blade player ang unang nakarating sa pinto. In-input niya ang sapilitang passcode. At bumukas ang malaking pinto. Sa tuwa niya, mabilis siyang pumasok sa loob. Sumunod agad. Pinatumba ng isa pang player ang marami gamit ang kidlat. Siya ang pangalawang nakapasok sa pinto. Pero ang pangatlong tao, pagkalapit sa pinto, ay biglang niyakap ng mahigpit ang binti ng player sa likuran niya. Ang player na nakahiga sa lupa ay ngumiti ng nakakapangilabot. Ang lason sa kanyang kuko ay bumaon sa binti nito. Tatayo na sana ang poison player para tumakas papasok. Pero tinarakan ang puso niya ng bakal na braso mula sa likuran. Isa-isang nagtumbahan ang mga player sa harap ng pinto ng bunker. Dahil sa kagustuhang mabuhay, hinubad na nila ang huling maskara ng kanilang pagkatao. Mukhang ang kapangyarihang binigay ng sistem ay hindi pala para pumatay ng mga zombie, kundi para magpatayan silang lahat. Hindi na rin mapakali ang mga player sa loob ng bunker. Lahat sila ay may bilis na kapangyarihan. Pero halatang mahina ang kanilang lakas sa labanan. Kung hindi maisasara ang pinto, at makakapasok ang mga player na may mas malakas na kapangyarihan. Hindi ba't magiging parang mga dagang nakakulong na lang sila? Napagtanto ito ng Windblade at Lightning players na kapapasok lang. Agad silang nag-alyansa, at nagsimulang labanan ang mga player sa labas. Sa sandaling ito, mabilis na tumaas ang mga numero sa screen. Sa sandaling ito, mabilis na tumaas ang mga numero sa screen. Sa sandaling ito, mabilis na tumaas ang mga numero sa screen. Patuloy na dumarami ang mga namamatay na player. Patuloy na dumarami ang mga namamatay na player. Patuloy na dumarami ang mga namamatay na player. Pare-pareho lang talaga ang ugali ng tao. Sa labas ng 3 pang bunker, sumiklab din ang matitinding labanan hanggang kamatayan. Sa lahat ng mga monitor,
Hindi ko makita ang anino ni Wang Teng. Sa bagay, bakit naman siya pupunta sa isang hamak na bunker? At nagkataon pa nga, biglang nagpadala ng mensahe sa akin si Wang Teng. Mark, tingnan mo. Kahit wala tayong alyansa, ang galing pa rin nating magkatulungan. Tayo talagang dalawa ang itinadhanang maging magkakampi. Wala ka ba talagang hiya? Binulgar mo ang pagkakakilanlan ko. Hindi ba't ikaw ang nagpahamak sa akin sa sitwasyong ito? Huwag ka namang masyadong mainit ang ulo. Kung hindi ako nagbigay ng ideya, paano ko mapapapunta ang mga player na iyon sa kanilang kamatayan? Dapat ka pang magpasalamat sa akin dahil binawasan ko ang mga kakumpetensya mo. Habang nag-uusap kami, puno na ang kapasidad. Puno na ang mga tao sa bunker. Automatikong nagsara ng mahigpit ang pinto. Dumanak ang dugo sa labas ng bunker. Ang mga hindi nakapasok ay pilit pa ring lumalaban sa huling pagkakataon. Habang ang mga player sa loob ng bunker ay nagsasaya. Ngunit hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Umiti ako at sinabi kay Wang Teng, sayang at wala ka sa loob ng bunker. Pagkatapos sabihin iyon, pinindot ko ang isang buton. Sa isang kisap mata, sumabog ang 1,000 toneladang bomba na nakabaon sa loob ng bunker. Ang lakas ng pagsabog ay umabot hanggang sa labas ng bunker. At nadurog din ang mga natitirang player. Pagkatapos ng pagsabog, nabawasan ng 116 ang bilang ng mga player. 71 na lang ang natitirang mga player. Lumipas ang ilang sandali, bago nagpadala ng mensahe sa akin si Wang Teng. Masyado pala kitang minata. Salamat sa assist mo. Kung hindi dahil doon, mahihirapan akong pagsama-samahin ang ganito karaming player sa shelter. Sa buong mundo, ang mga player na posibleng makarating sa isla ng kinabukasan. Nang hindi sumasakay ng eroplano o barko ay wala na. 1 taon ko nang pinag-iisipan kung paano sila ubusin sa isang bagsakan lang. Ang mga shelter na yan ang magiging libingan nila. Ang mga shelter na yan ang magiging libingan nila. Ang mga shelter na yan ang magiging libingan nila. Ang mga shelter na yan ang magiging libingan nila. Hindi agad lalabas sa balita ang pagsabog ng mga shelter. Walang kaalam-alam ang ibang mga player na buhay pa kung ano ang nangyari. Pero nalaman agad ito ni Wang Teng. Ibig sabihin, pinapanood niya ang lahat mula sa malayo. Biglang nag-notif ang system sa akin. Congrats, ikaw ang player na may pinakamaraming kill. Makakatanggap ka ng extra reward. Hindi ko mapigilang mapangiti. Kita mo ba? Sa mundong ito, laging lamangan at kainan ng mahihina. Pagkalipas ng 4 na buwan, dahan-dahang humupa ang baha. Lumitaw na ang mga lupang nalubog. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Akala nila tapos na ang delubyo. Pero hindi nila inasahan na may dalang salot ang baha. Maraming patay na Ds ang naging mga zombie. Ding! Congrats sa 101 players na nakaligtas sa unang level, ang delubyo. Ang susunod ay ang ikalawang level, ang zombie apocalypse. Sa wakas, oras na para gamitin ang mga superpower. Yung player 79 na iyon. Nganga na lang yun, ihintayin na lang niyang makatay. At biglang nag-fizzy si Liu Ruyan. Mark, wala kang superpower. Siguradong hindi ka mabubuhay sa mundong puno ng zombie. Bigyan mo lang ako ng supplies. At sabihin mo sa akin ang location mo. Ako na ang bahalang pumrotekta sa'yo. Dahan-dahan akong nag-reply ng question mark. Huwag mong maliitin ang superpower ko. Nakaligtas ako sa baha. Dahil lang sa power na to. Alam na alam ko kung paano siya nabuhay. Ginamit niya ang power of love para mauto ang mga kapitbahay at makuha ang mga supplies nila. Nang dumating ang mga rescuer, siya ang unang-unang nailigtas. Naisip ko to at sumagot ako. Pasensya na, wala akong interes sa'yo. At alam ni Liuruya na ako ang pinakamayaman. Halatang hindi ito nagkataon lang. Kumalat ang zombie virus sa lahat ng kontinente. Dahil sinira ko na ang lahat ng eroplano at barko noon pa lang. Naputol ang mga ruta patungo sa mga isla sa karagatang Pasipiko at Antarctica. Hindi mahirap talunin ang mga basic na zombie. Pero masyadong mabilis kumalat ang virus. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkalat, nagsimula na silang magmutate. Eksakto sa inaasahan ko. Dahan-dahang lumitaw ang mga matatalinong zombie at mga zombie na may superpower. Kapag nakakain ang zombie ng karne ng isang taong may superpower, makukuha rin nila ang kakayahan nito. Naisip ng mga player na kung hindi sila magkakaisa, mamatay lang sila. Nagsimula silang bumuo ng mga alyansa. Nagtayo sila ng mga base para labanan ang mga zombie. Pero sa pagitan ng mga base, hindi lang sila nakikipaglaban sa mga zombie, kundi pati na rin sa isa't isa. Agawan ng supplies at buhay. Dahil sa zombie virus, kailangan kong maglagay ng mga steel net sa dagat para hindi makalapit ang mga isdang may virus sa isla ng kinabukasan. Naglagay din ako ng mga electric net sa langit para hindi makalapag ang mga ibon. Medyo madilim ang sikat ng araw. Kapag umuulan, nagtatago ako sa loob ng aking underground bunker. Lumabas lang ako matapos kumpirmahin ng machine test na hindi lason ang tubig ulan.
Doon ko lang sinubukang lumabas. Ito ang pinakamalaking epekto sa akin ng zombie virus. Matagal nang bagsak ang internet sa kalupaan. Ang mga giso ay umaasa na lamang sa radyo para sa balita. Pero hindi ko na kailangan ang ganyang mga antigong gamit. Libu-libong satellite sa kalawakan ang nagpapahintulot sa akin na bantayan ang mundo ng real-time. Gaya ng inaasahan ko, ang mga ibon ay magdadala ng virus. Nang bumagsak ang virus sa mga mahihinang islang bansa, agad na naging impyerno sa lupa ang buong kapuluan. Isa-isang nababawasan ang bilang ng mga player. Sa pagkakataong ito, nabawasan sila ng 30 tao. Pero sa mismong sandaling iyon, isang mutant na zombie bird. Pagkalipad pa lang sa himpapawid ng isla ng kinabukasan ay tumama na sa electric fence. Agad itong naging uling dahil sa taas ng boltahe. Ngunit may isang balahibong nakalusot sa harang, na dumaan sa siwang ng electric fence at dahan-dahang nahulog. Bago pa man ito lumapag sa lupa, isang robot dog ang nagbuga ng apoy dito. At tuluyan na itong naging abo. Siguradong galing ang ibong iyon sa ibang isla sa karagatang Pasipiko. Mula ng araw na iyon, araw-araw ay maraming ibon ang dumadaan sa himpapawid ng isla ng kinabukasan. Napuno ang electric fence ng mga bangkay ng ibon. Naging abalang-abala ang mga robot. Nagpapatrolya sa buong isla. Sinusunog ang mga bangkay ng ibon. At nililinis ang electric fence. Kahit ang isla ng kinabukasan ay ganito na ang sitwasyon. Kitang-kita kung gaano kalala ang kalagayan sa ibang lugar. Hindi na ako naglalakad-lakad sa dalampasigan araw-araw. Agad akong lumipat sa underground bunker. Bagong taon ngayon. Pero wala ng tao sa mundo ang may ganang magdiwang. Maliban sa akin. Kumakain ako ng handa sa bagong taon. Habang pinapanood ang huling New Year Gala bago ang apocalypse, naalala ko ang dati kong pamilya. Pero ngayon, ako na lang ang mag-isa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot sa aking puso. Kailangan kong bumalik. Dapat ako ang maging kaisa-isang panalo. Kumuha ako ng litrato ng aking pagkain at sinend ito kay Wang Teng. Pagkalipas ng 1 minuto, pinost ni Wang Teng ang litrato ko sa World Chat. Siguradong nagwawala na ngayon ang ibang mga player sa galit. Sunod-sunod na pumasok ang mga galit na comment. Ang sarap ng buhay nitong si player Siyam na Putsyam. Anak ng pating. Kahit mainit na kanin ay wala kaming makain. Habang siya ay may isang lamisang puno ng masasarap na putahe. Pinapayuhan kita, huwag kang masyadong mayabang. Kapag nahanap kita, sisiguraduhin kong katapusan mo na. Wala akong pakialam sa kanila. Sige, hihintayin ko kayo. Kung mahahanap niyo ako. Pagka-exit sa interface, binuksan ko ang computer para tignan ang nakolektang impormasyon ng 30 player. Hinding-hindi nila akalain. Bago pa dumating ang katapusan ng mundo, nagkalat na ang mga espiya ko sa buong mundo. Eksaktong nahanap ng mga mercenary ko. Ang mga player na nakakalat sa iba't ibang lugar. At matagal na silang binabantayan. Alam ko ang kakayahan at kahinaan ng bawat player. Nang dumating ang apokalipse, nakaligtas ang mga mercenary dahil sa mga supply na itinabi ko. Patuloy silang nagsisilbi sa akin. At binibigyan ko naman sila ng mga bagong supply. Sa pera, pati demonyo na papasunod. At sa mundong ito ng apokalipse, ang mga supply ang pinakamahalagang pera. Sa kasalukuyan, may 3 malalaking puwersa ang nabuo sa mundo. Ang unang puwersa ay ang militar, na may malakas na imbakan ng mga armas. At ang base nila ay parang kuta na hindi matitibag. Nakuha ni Wang Teng ang kontrol sa pamamagitan ng mental manipulation. Ang ikalawang puwersa ay ang mga zombie. May lumabas na zombie king sa kanila. Nakuha niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglapastangan sa mga mutant zombie at mga player. Nasa tabi rin ng zombie king si Liu Ruyan. Naging paborito siyang kapareha nito. Ang ikatlong puwersa ay ang mga sindikato. Bago pa man sumabog ang katapusan ng mundo, pumunta na si player 128 sa pinakamanganib at pinakamagulong bansa sa mundo, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pasunurin ang mga gang. Sa ilalim ng pamumuno ni player 128, lumakas ang sindikato sa pamamagitan ng pagpagnanakaw sa mga sibilyan. Ang natitirang 26 na player ay kumampi na sa 3 malalaking puwersang ito. Kayang kontrolin ni player 128 ang grabidad. Napakalakas na kapangyarihan nito. Sa tapatang 1-on-1, walang player ang ubra sa kanya. Pero sa totoo lang, ang sindikato ang pinakamahinang puwersa. Tinapik ko ang litrato ni player 128 gamit ang aking panulat. Ikaw ang unahin kong itumba. Biglang tumunog uli ang system notification. Sa kasalukuyan, may 30 players na lang ang buhay. Susunod, tataas ang antas ng hirap ng laro. Papunta na sa ikatlong yugto, ang nagyayelong kontinente. May mga hindi na agad nakatagal. 1 taon at 5 buwan na ang nakalipas mula nang magunaw ang mundo. Wala nang natitirang pagkain ang karamihan. At ngayong may matinding lamig pa, mamamatay ang lahat ng tao sa planetang ito. Palihim na nagpadala ng mensahe sa akin si Liu Ruyan. Mark, pagdating ng oras sa buong planeta, mga zombie na lang ang matitira. At mabubuhay din ako. Pagsisisihan mo habang buhay ang pagtanggi mo sa akin.
Sabi niya sabay send ng picture nilang dalawa ng Zombie King. Napangisi lang ako nang makita ko ito. Kung ganyan pala, ihahatid ko na kayong dalawa sa kabilang buhay. Binalot ng matinding lamig ang buong planeta. Kahit ang tropikal na isla ko ay naapektuhan din. Isang malakas na blizzard ang tumama sa isla ng kinabukasan. Ang unang nasira ay ang mga power lines sa itaas. Nasira rin ang mga wind at tidal power plants. Buti na lang, umaandar pa ang backup nuclear power plant sa ilalim ng bunker. Ang sindikato ang unang sumuko. Halos naubos na nila ang ninakaw nilang resources sa mga tao. Lalong tumitindi ang gulo sa loob nila. Walang tigil ang mga labanan. Sunod-sunod na namamatay ang mga mutant players. Minensahe ko si player 128 sa world window. Ano, gusto mo bang mag-cooperate tayo? Nagbaon ako ng maraming supply sa teritoryo nyo. Kapag nakuha nyo yan, mabubuhay kayo. Mabilis na sumagot si player 128. Anong kailangan mo? Paano ako maniniwala sa iyo? Gusto kong kalabanin mo ang Zombie King. Nakagawa ang team ng mga scientist ko ng panlaban sa zombie virus. I-spray mo lang ito sa mga zombie. At siguradong maglalaho sila. Pero alam mo naman, zero ang combat power ko. Sa 30 na mutant players, sa tingin ko ikaw ang pinakamalakas. Ikaw lang ang may kayang gumawa nito. Tayong mga tao, takot sa matinding lamig. Pero ang mga zombie, hindi. Habang tumatagal, mas lumalaki ang sansa nilang manalo. Kahit gaano pa karami ang supplies ko, mauubos din yan balang araw. Ang player 101 na nasa tabi ng Zombie King ang magiging huling panalo. Napakalakas ng Zombie King. Kung walang panlaban sa virus, kahit sinong mutant player ay hindi siya mapapatay. May gamot ako. May kapangyarihan ka. Magtulungan tayong ubusin ang mga zombie. Para makuha ang tiwala ni player 128. Nagpadala ako ng mga mercenary para ihatid ang isang sample ng gamot. Kasama na rin ang isang bulto ng mga supplies. Ginamit ng gang ang antidote sa isang zombie. Habang sumisigaw sa sakit, naging malapot na dugo ang zombie. At sa parehong pagkakataon, malilinis din ang virus na dala nila. Interesado na si player 128. Kung kaming dalawa na lang ang matira sa mundo, kayang-kaya niya akong patayin ng parang nagbabalat lang ng money. Para sa kanya, ako ang pinakamahinang player dito. Kaya ang makipagsanib puwersa sa akin ang pinakamatalinong desisyon. Isang gabi habang bumabagsak ang niebe, daan-daang drones na may dalang antidote ang lumipad patungo sa kawan ng mga zombie. Ang Zombie King ay kasalukuyang natutulog yakap si Liu Ruyan. Dahil sa talas ng kanyang pandinig, agad niyang naramdaman na may hindi tama. Kaya naman mabilis siyang bumangon sa kama. Hindi pa niya nakalimutang kumutan ng maayos si Liu Ruyan. Sangkaterbang antidote ang humalo sa niebe at bumuhos sa buong paligid. Ang mga zombie na natalsikan ng antidote ay sumigaw sa matinding hapdi. Isa-isa silang natunaw at naging agos ng dugo. Sa sobrang galit, nagwala ang Zombie King. Bigla siyang tumalon pababa. Mula sa kanyang mga palad, nagpakawala siya ng mga laser beam. Winakasan niya ang mga drones at pinagpira-piraso ang mga ito. Sumugod si player 128 kasama ang iba pang mga player. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa gravity. At idiniin ng husto ang Zombie King sa lupa. Kahit gaano pa kalakas ang Zombie King, hindi man lang niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Ilang players ang mabilis na sumugod sa kanya. Nagpakawala ng nakakangilabot na atungal ang Zombie King mula sa kanyang lalamunan. Ang mga zombie na nagtatago sa dilim ay parang mga unggoy na biglang damba sa mga player. Muling ginamit ni player 128 ang kanyang kakayahan. Ang matatayog na gusali ay nawasak at gumuho dahil sa tindi ng gravity. Bumagsak ang malalaking tipak ng bato sa mga zombie. Pati ang Zombie King ay kasamang nabaon sa mga guho. Umiti ng mapang-uyam si player 128, akala mo ay panalo na. Sapat na ang mga batong ito para maging durog na lamang ang Zombie King. Nakatayo si Liu Ruyan sa balkonahe. Napahawak siya sa kanyang mukha at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Iginalaw lang ni player 128 ang kanyang daliri. Biglang gumuho ang terrace na kinatatayuan ni Liu Ruyan. Nahulog siya mula sa mataas na palapag. Sa taas na iyon, sigurado ng dedo ang sinumang mahuhulog. Sa gitna ng panganib na iyon, biglang lumitaw ang Zombie King mula sa ilalim ng mga guho. Sinalo niya si Liu Ruyan. Kasabay nito, may lumabas na hindi mabilang na hibla mula sa isa niyang kamay. Iginapos nito si player 128. Nanlaki ang mga mata ni player 128 sa gulat. Hindi niya akalain na may ganitong alas ang Zombie King. Bahagyang hinila ng Zombie King ang mga hibla. At sa isang iglap, nagkapira-piraso ang katawan ni player 128. Pero hindi inaasahan ng Zombie King. Napunong-puno pala ng antidote ang katawan ni player 128. Kumalat ang mga pakete ng gamot at pinalibutan siya. Napasigaw na lang si Liu Ruyan sa takot. Habang nakatitig sa Zombie King na natutunaw at nagiging isang tumpok ng dugo. Halos himatayin na siya sa matinding sindak. Ang lugar na ito ay parang impyerno na. Sinubukan niyang tumakbo palayo ng buong lakas. Pero hindi nagtagal, nahulog siya sa isang butas ng yelo.
Sa pagkakataong ito, wala nang sinumang magliligtas sa kanya. Ang kapangyarihang umaasa lang sa pag-ibig ng iba. Sa huli ay sadyang napakahina lang talaga. Sa World Chat Screen, may 12 na namang players ang naging abo. Binura ko ang kanilang mga numero mula sa aking notebook. Nang makarating ako kay player 128, may nakasulat na kahinaan sa likod nito. Hindi kayang kontrolin ng gravity ang mga bagay na sobrang gaan. Gaya ng mga sapot ng gagamba ng Zombie King. Gusto ko ang nakikipaglaban gamit ang impormasyon para sigurado ang panalo. Ngayon, isa na lang ang natitira kong kalaban. Si Wang Teng, ang may kontrol sa militar. Atat na siyang tapusin ang larong ito. Naghamon siya sa akin sa World Chat. Ang larong ito ay laging laro para sa mga matatalino. Mark, hindi na masama na nakarating ka hanggang dito. Pero sa bawat laro, kailangang mailuser. Magpakamatay ka na lang ngayon, para hindi na kita pahirapan pa. Alam ko namang may mga mersenaryo ka, pero wala silang binatbat sa puwersa ng militar. May pera ka lang naman, pero ako may mga misil, may aircraft carrier, at may mga eroplanong pangdigma. Kahit magtago ka pa sa dulo ng mundo, mahahanap pa rin kita. At nag-send lang ako ng middle finger sa public chat. Malamang malakas ang mental control ni Wang Teng. Pero may matinding kahinaan siya. Kailangan niyang makaharap ang biktima para magamit ang kapangyarihan niya. Basta't nakatago ako sa loob ng underground bunker. Hindi niya magagamit ang abilidad niya sa akin. Pero hindi ko inaasahang magpapakawala siya ng misil diretso sa isla ng kinabukasan. Sunod-sunod na misil ang nagpaula ng pagsabog sa isla ng kinabukasan. Pagkalipas ng ilang oras, online pa rin ako at hindi pa natatalo. Hindi makapaniwala si Wang Teng. Mark, mahusay pala ang pagkakagawa ng taguan mo, ha? Kung ganoon, ako na mismo ang kakalagkad sa iyo palabas. Ipinwesto niya ang aircraft carrier papalapit. Para sa isang aircraft carrier, ang mga harang na ginawa ko ay parang laruan lang. Nang dumaong siya sa isla ng kinabukasan, puro usok na ang buong paligid. Patag na ang mga bundok dahil sa pagsabog. At naglalakihang hukay na ang lupa. Wasak na lahat ng depensa ko. Nang makita niya ang nakalitaw na pinto ng underground bunker, umiti siya nang may kumpiyansang panalo na siya. Nag-utos siya ng pag-atake gamit ang mabibigat na armas para pasabugin ang pinto. Matapos ang ilang ulit na matinding pagbomba, tumalsik ang pinto sa lakas ng pagsabog. Tumambad ang lagusan sa loob. Agad akong nag-send sa kanya ng video call request. Mayabang niyang sinagot ang video call. Habang nakatingin sa madilim na lagusan, sabi niya, Mark, huli na ang lahat para magmakaawa ka. Ininguso niya ang kanyang mga tauhan na pasukin ang lagusan. Balak akong kalagkarin palabas mula doon. Sa video call, kalmado kong itinuro ang malawak na kalawakan sa likuran ko. Sino nang may sabing nasa isla ng kinabukasan ako? Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tingnan mo kung nasaan ako. Pagkatapos kong magsalita, isang bombang nuklear ang sumabog sa isla ng kinabukasan. Sa wakas, naging kulay abo na rin ang pangalan ni Player 100. Tumunog ang isang nakakabinging musika mula sa system. Tagumpay, Player 99 ang tanging nag-iisang nanalo. Matagumpay mong natapos ang laro. May isang player noon si Wang Teng, na may kakayahang makuha ang lokasyon base sa coordinates ng isang litrato. Isa itong walang kwentang abilidad para sa iba. Pero matalinong napagtanto ni Wang Teng na magagamit niya ito. Ilang beses siyang nag-video call sa akin noon. Umaasang ma-screenshot ang mukha ko para malaman ang lokasyon ko. Pero kailanman ay hindi ko iyon tinanggap. Hanggang sa nag-send ako sa kanya ng isang litrato noong bisperas ng bagong taon. Siguradong minura niya ako sa isip niya at inisip na tanga ako. Tuwang-tuwa niyang kinuha ang lokasyon ko. Hinintay muna niyang maubos ang mga gang at ang Zombie King. Para siya ang makinabang sa huli. Napagdesisyonan niyang pasabugin ako. Pero paanong hindi ko malalaman kung sino-sino ang mga tauhan niya. Sinasadya kong ipakita sa kanya ang litratong iyon. Para lang maakit siya sa isla ng kinabukasan. Pagka-send ko ng litrato, agad akong umalis ng isla ng kinabukasan. Ang reward na binigay sa akin ng system ay ang pagkakataong makapag-teleport sa kahit anong lugar sa isang beses lang. Dala ang lahat ng supply ko. Maginhawa akong nag-teleport papunta sa istasyon sa Kalawakan. Pero hindi ako binigyan ng system ng opsyong makabalik sa lupa. Hanggat hindi pa ito ang huling sandali, hindi ko pwedeng gamitin ang reward na ito.